Nandito po kami bigyan bigyan ng clarity ang voluntary surrender ni former Senator Ramon Bong Revilla. Nag-surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so makikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano tanggap ng isang voluntary surrender. So ngayon, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, inayos namin na lahat ng firearms licenses niya. Pinasurrender namin ng mga long firearms dito sa Camp Crame. And we are now ready to bring him to the Sandigan Bayan kung saan sila ang magdidesisyon kung saan siya i-detain. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. Gagawa ng bagong headquarters . So yun ang appealing site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. Paano po nag-surrender si ex-senator? Siya mismo pumunta rito on his own. Voluntary surrender yun sa kanya. Paano nag-arrive yung decision na sumurrender siya at ano ang naging arrangement nung sinabi niyang susuko siya voluntarily dito sa kampo? Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At tinanggap naman siya rito sa CIDG. Doon siya nag-voluntary surrender. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala pong intermediary. Wala na. For the record, matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Sigurado dyan, sir, may mga mag-iisip, malaking tao, baka special treatment ito. How would you respond? Special treatment? Oo. Well, number one, ang Sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, nakita niyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay sinabit na namin sa Sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon.